Ang salita ng Diyos ay kinakailangang mapunla sa matabang lupa upang ito ay tumubo, lumago at mamunga. Iyan ang ating puso at ang ating buhay kapag bukas at mapagpakumbaba nating tinanggap ang salita, si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya'y sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang mga tao sa dalampasigan at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya, "Makinig kayo. May isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasa'y hindi ito masyadong nag-ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito'y tumubo, lumago at namunga ng marami. May tig-30, tig-60 at tig-100. Sinabi pa ni Jesus, "Makinig ang may pandinig." Na nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa kanya kasama ang 12. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinghaga. Sinabi niya, "Ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba na nasa labas, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita. At makinig man sila ng makinig ay hindi makakaunawa. Kung hindi sila ganito, nagbalik loob na sana sila sa Diyos at nagpatawad sila." Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang iba pang mga talinghaga? Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing inihahasik ay ang salita ng Diyos, at ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila'y dumarating si Satanas at inaalis ang salitang inihasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at agad na tinatanggap ito ng may galak. Subalit hindi ito tumitimo sa kanila, kaya't hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa may matitinik na halaman. Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawala ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakakapamunga. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. Sila ang mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig-30, may tig-60, at may tig-100. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay fertile. Ngayong araw na ito ay narinig po natin ang ebanghelyo tungkol sa talinghaga ng mga binhi na inihasik. Napaka-generous ng maghahasik na ito dahil kung saan-saan nahulog ang mga binhi na kanyang inihasik. Walang pakialam kung saan mahuhulog, basta sabog ng binhi.
Ito yung gospel na siguro hindi na kailangan ng napakahabang paliwanag dahil ang Panginoong Hesus mismo ang siyang nagpaliwanag dito sa kanyang mga alagad. Ano pa bang masasabi ko? Pero siguro gusto kong bigyang diin ngayon na maipaliwanag at mag-focus tayo doon sa maghahasik. Imagine how generous, napaka-yaman, napaka-mapagbigay nitong maghahasik na to, itong sower na to. Imagine may mga binhi na nahulog sa batuhan, sa kalsada, may nahulog sa dawagan, and then may nahulog sa matabang lupa. Para bang, ano ba yan? Wala ba siyang pakialam kung saan mahuhulog ang binhi? Sayang yung mga binhi. Bakit ka naman magsasabog ng binhi sa kalsada, sa daanan, o kaya naman ay sa batuhan, o kaya naman sa dawagan? Wala naman siguro na matalinong farmer na maghahasik sa mga ganung lugar. Ano po? Of course, ang ginagawa ng mga magsasaka, inaayos pa nga yung seedbed, patutubuin muna yung mga bini and then saka ililipat. O kaya naman, lilinisin muna yung mismong pagtatamnan, kung direct planting na yan, sisinupin, no? Aayusin muna yung pagtatamnan. Ba, itong ating farmer dito, itong sower na ito, kakaiba. Dahil kung saan-saan niya inihagis ang binhi. But it shows that what we are talking in this gospel is a different kind of a sower. Kakaiba po talaga itong maghahasik na ito. Dahil merong malalim na gustong sabihin sa atin. Hindi siya ordinaryong farmer. Hindi siya ordinaryong sower. Kakaiba siya. Ganyan ang Diyos. Kakaiba siya. Dahil wala siyang sinisino ng paghahasikan ng binhi ng salita. Dahil ang Diyos magtataya, no? He's a God who always take risk. Nagsabi sa amin sa Quezon, nag-aarimuhan, nagbabaka sakali. Baka pag nahulog doon sa daanan, baka naman tumubo at mamunga, baka naman. O kaya naman doon sa batuhan, baka naman may chance. O kaya naman doon sa dawagan, baka naman may chance na kayanin niyang lumago doon. Pero wala eh. Kaya nga, alam niyo ang tinutukoy dito ng Panginoon, kung yung sower ay ang Diyos, tayo, yung mga pinagtatamnan niya. Yung puso natin, yung buhay natin, yung pagkatao natin. We are the field. Kaya lang anong klase tayo? Tayo ba yung batuhan? Tayo ba yung dawagan? Tayo ba yung kalsada? Ang Diyos, very generous sa pagmamahal. Very generous sa kanyang kabutihan sa atin. But what is our response doon sa kabutihan ng Diyos, doon sa pagmamahal ng Diyos, doon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin? We are not always responding generously to God. Minsan napakadamot natin. Minsan ang bilis nating sumuko. Minsan matigas ang ating kalooban, ating ulo at ayaw nating tumalima sa Kanya. But God remains generous. Bibigyan at bibigyan niya tayo ng chance, ng pagkakataon para yung binhi ay lumago sa atin. And it calls for conversion. Kung tayo yung daanan, tayo yung batuhan o dawagan, tinatawag tayo maging fertile soil, fertile ground, upang ang salita ng Diyos ay tumubo, lumago at mamunga sa atin. Habang tayo nabubuhay, we are given chances. Sana huwag nating sayangin yung mga pagkakataon at yung pagtataya ng Diyos sa atin. Sana magsumikap tayo na ayusin yung buhay natin, ayusin yung mga relasyon natin, ayusin yung ating puso at kalooban, at tanggapin natin ang mensahe ng Diyos. Tanggapin natin si Jesus. Tanggapin natin ang salita. At hayaan nating lumago, tumubo at mamunga
ang salitang ito sa ating puso at sa ating buhay. At makikita yan sa ating ugnayan, sa ating pang-araw-araw na buhay. Yan ang pag-unlad, yan ang kasaganaan, yan ang kabuluhan at kahulugan ng ating buhay. Be fertile. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo po kami na maging matabang lupa na kung saan sa kababaang loob namin ay matanggap namin ang binhi ng salita, si Jesus na iyong anak, at siya'y lumago sa amin at mamunga upang kami makapagbahagi ng pag-ibig at kagandahang loob sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayo na makibahagi sa isang natatanging pilgrimage sa Eastern Europe bilang bahagi ng Jubilee of Hope. Isang pagkakataon po ito upang mapalalim ang ating pananampalataya, mas lalo pang mapalapit sa Diyos at maranasan ang mayamang kultura at espiritualidad ng mga bansang ito. Ang mga tampok na lugar na atin pong bibisitahin, unay ang Sanctuary of the Divine Mercy at Shrine of St. John Paul II sa Poland. Tuklasin natin ang kahulugan ng awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalaw sa mga lugar na ito kung saan isinilang at naglingkod ang Santo Papa ng awa si St. John Paul II. Pangalawa, ang debosyon sa Infant Jesus of Prague o Santo Niño de Prague na matatagpuan sa Czech Republic. Palalimin natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng debosyon sa banal na sanggol na si Jesus, na kilala sa pagpapagaling at pagbibigay ng mga biyaya. Ikatlo, yung Marian devotion sa Medjugorje sa Bosnia and Herzegovina. Damhin po natin dito yung kapayapaan at mga mensahe ng mahal na Birheng Maria sa lugar na ito ng debosyon at mga himala. At marami pang mga simbahan at santuaryo sa Austria, Czech Republic, Slovenia, Croatia at Bosnia and Herzegovina. Bisitahin ang mga makasaysayang simbahan at santuaryo na puno ng kagandahan, sining at espiritual na kahulugan. Bakit nga ba dapat mong sumama? Dahil una, ito isang bihirang pagkakataon upang mas lalong mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. Makasama ang iba pang mga mananampalataya ang nagnanais na lumago sa kanilang espiritual na buhay. Siyempre, ikatlo, tuklasin ang mayamang kasaysayan, kultura at pananampalataya ng mga lugar na ating bibisitahin. At para po sa mga interesadong sumama, agad na makipag-ugnayan po sa 0917-5860141 o 0917-823-8461. Huwag po nating palampasin ang natatanging pagkakataong ito upang maranasan ang biyaya at inspirasyon ng Jubilee of Hope. Halina po at maglakbay, magdasal at magdiwang ng pananampalataya natin sa Diyos.